Magandang hapon po sa inyong tatlo. Magandang hapon, sir. So security guard po kayo sa Vigilant Investigative and Security Agency. Apo. After mag-duty kayo, pinagtrabaho pa kayo Apo, sir. sa construction. Binabayaran naman kayo dun sa construction. Hindi po, sir. Mr. Lumboy, magandang hapon po sir. Sir, magandang hapon, sir. Double job sila sa inyo and same lang ang sweldo. Pinagtatrabaho niyo sa pinapagawang bahay. Hindi po totoo yan, sir. Wala po silang trabaho na while on duty. Ang duty po ng mga yan, sir, is panggabi. Okay. Panggabi. Pangalawa, sir, hindi ko po yan sila hinire para magtrabaho sa repair dun sa lilipatang ko boarding house. Okay. Ang kausap po nila yung isa kong officer sa field. Ang akala ko, yung grupo ng mga yan, sir, is solid na mayroon silang friendship. Maging ako nagtaka na bandang huli nagkaroon sila ng mga problema sa isa't isa. Whereas, hindi naman ako nang hingi sa kanila, hindi rin ako humingi ng tulong sa kanila. Where in fact, sinabi naman nila na voluntary nila yon yung pagpunta sa bahay para mag-repair. Pero hindi po yun on time sa duty na, sir. Bawal po naman talaga sa amin yan. Ikaw ang operations manager. Opo. Malaki influensya mo whether you'll know it or not. Imposible na hindi nakarating sa impormasyon na yung mga SG mo nagdo-double job doon sa pinapagawa mong bahay. May monitored mo yon na yung mga SG ko pala pinagtatrabaho dyan. Kanina nag-hearing kami sa Opo. labor. Opo. Meron akong pinapasang batas na yung mga security guard at hindi lang mga security guard, lahat ng mga magagawa sa mga critical na mga industries, kasama yung construction, healthcare, na hindi sila sumobra ng overtime na Yes, hanggang 12 hours lang talaga. Yes, sir. A risk to themselves, injury, and even death. And then at the same time, risk sila doon sa ibang tao na maaksidente nila. Dahil nga pagod sila, overwork, puyat, etc. In your case, talagang in-stretch mo. O sabi mo pagkatapos ng duty nila, sa gabi, sa umaga, magtrabaho sila sa iyo. Then sa gabi, trabaho naman ulit sila. Sobra-sobrang oras na pinuputin nila. And then same pa rin ang sweldo. Wala po akong direktang utos sa kanila, sir. Actually, sabi namin ko sa inyo, minsan pumasyal po ako kasi binis. Sir, okay, wala kang direktang utos, pero alam mo na nagtatrabaho sila doon sa pinakonstruct mong bahay. Si Mr. Benavides, si SG Benavides, nadatnan ko one time hapon. Ang sabi ko, nandito kayo. Actually, sir, ayaw ko nga sila magtrabaho. Ayaw ko sila patulungin. Kaso sila po ang nagkusa, sir. Sila po talaga ang nagkusa. Pangalawa, hindi po yan trabaho na after duty. Punta sila sa lugar. Hindi po. Patsi-patsi lang po yung ginagawa nila tuwing hapon ng pagkakaalam ko. Hindi po yan buong araw, sir, o buong 8 oras. Hindi po yun ganun. Opo. Sabi niya, kayo raw voluntary may kagustuhan. Hindi po, sir. Oras po ng duty po namin, sir. Pinapa-duty pa rin po niya kami sa construction. Bali, nalalabag po namin yung airport. Imbis na duty po kami sa airport, sir. Pagagawin po kami ng head coordinator po namin na si Gilmar Fernandez po. So yung duty nyo para sa airport, kuminsan, hindi nyo nagagawa. Hindi na po, sir. Doon na po kami pumapasok, sir, sa ano po. So yung sweldo nyo dapat para Trabaho po, sir. trabaho doon sa airport, na-subsidize yung sweldo sa airport para doon makapagtrabaho kayo sa construction niya. Sir, nagsinungaling ka, Mr. Lumboy. Yes, sir. Sir, bawal tong ginagawa mo. Sa totoo lang po, wala po akong direktang utos sa mga yan. Minsan, hindi ko nga kilala yan sila direkta. Nung lumapit po kami ng tulong sa kanila po, sir, pinagbantahan po yung buhay ko na sabi niya, dati po siyang sub, sir. Special Action Force. Opo, may pagkakalagyan daw po ako, sir. Tapos papatrabaho daw po niya ako sa mga ano niya. Tao niya. Opo. Sir, natanggal daw po siya sa serbisyo, sir. Dahil daw ugali niya daw po, wag daw hayaan na balik ko yung kademonyo ko, kundi may kakalagyan ka, sir. Sabi niya? Opo, sir. May death threat ka pa, Mr. Lumboy. Yari ka ngayon, patay kang bata ka. Sir, wala pong katotohanan yan, sir. Sa totoo lang, nagkaroon po kami ng mediation, sir, noong April 18. Kasama yan sila. Tinatato po namin yan sila ng maayos. Tinatato namin sila ng maayos. Nandyan may mga kasama kami, sir. Hindi lang po yan sila. Witness, ibang officers ko sa airport. Ngayon po, sir, habang tinatanong po namin, kasi sir, masyadong mayabang po yan, sir, mas mayabang. Paano maging mayabang? Sila ay tauhan mo. Ang pwede magyabang, yung mga boss. There's no way yung mga tauhan maging mayabang over the boss. There's no such thing. Because No, sir. they don't have the power. Ikaw may power, may influence and all dahil ikaw may hawak ng sweldo nila. Anytime pwede mo silang sibakin. Ngayon kung nagmamayabang, sabi mo mayabang, di sana matagal mo nang sinibak. Hindi mo sinibak kasi pinapakinabangan mo illegally. Sir, tinatato ko po sila ng maayos. Alam ng mga yan, sir, paano ko sila trinato. Noong araw lang na yon, nagalit ako sa kanila. Sa kanya lang naman. Kasi sabi ko nga sa kanya,
magtrabaho lang kayo ng maayos. Walang pwedeng magtanggal sa inyo hanggat hindi makarating sa akin. Hindi ako basta-basta nagtataob ng kaldero. Kasi alam ko yung kamangailangan ninyo. Ang problema lang naman namin, sir, yung kaaway niya, isang gwardiya namin. Yung time na yun, nagalit ako kasi kaming tinatanong, sir, mayroon kasi kaming inspector na napalo nung sa area nila na siya din ang naka-duty that time. Sir, yung sinabi niyang SAF, totoo po yun, dinig ko po yun, nandun po ako. Narinig mo? Opo. Pwede ka magtistigo? Opo, sir. Eh, demanda Testigo natin. po ako. Kasi Death threat. nagwala po siya nun, sir. Sinuntok niya pong maraming beses yung lamisa, tapos tinulak niya po. Sa sobrang takot ko, sir, kasi pinaikutan na siya ng mga official, sir. Binidyo ko po siya. May video tayo? Opo, meron po. Oh, may video, Mr. Lomboy. Ganito lang po, sir. Ang akin lang naman, kaya ako inamin ko, pinagalitan ko talaga kasi basta siya sumagot sa Hindi, isa- huwag pinagalitan. Binantaan mo. Hindi, iba yung pinagalitan, iba yung binantaan mo. May Hindi ko video. siya inamban, sir. Hindi ko siya Gumanyan inamban. po siya, sir. Ang sabi ko lang, ano ba? Bumunot ka, may video. Gumanyan siya, sir. Tapos lumapit na sa kanya. Kita ko, sir, kaya binidyo ko po siya. Oh, may video tayo. Paano yan? Walang problema, sir. Kasi ang akin naman, in good faith naman yung galit ko, sir. In good faith yung pagbabanta mo? In good faith yung para bantaan mo siya, takutin? In No, good sir, faith? hindi ako nagbabanta, sir. Hindi ako nagbabanta. Ang sabi ko sa kanya, kasi sabi ko, huwag mo kaming bastusin dito. Kasi inaayos nga natin ito. Pambabastos na kasi, sir, ang ginagawa niya, sir. In good faith, lahat ang ginagawa ko. Marami naman ako magtitestify, sir. Hindi akong kasama. Ay, syempre, sir, yung mga kasama mo mag-testify in favor of you kasi magkakasabot-sabot kayo. Eto na lang, sir. Kung talagang abusado tong mga tauhan mo, hindi mo na masikmurin ka ng pang-abuso, sinipak mo na sana noon pa. Hindi mo mga sinipak dahil nga pinapakinabangan mo sila, ina-under mo sila, ikaw naman. Ang sabi, sir, sir, one time lang po kami nagkausap niyan, sir, at ito lang po yung naging problema naman na nalaman ko at nakarating sa... Kaya nga po, sir, binigyan ko po kaagad ng atensyon. Di ba sa galing ka sa SAF? Bakit ka na-dismiss sa SAF? Ano nangyari? Sir, ano naman yun, sir? Awol ako, sir. Awol po ako. O, kaya nga, yun nga pinagmamayabang. Tama, tumutok nga. Na sinabi mo, wag kayo mag-ano sa Kasi, akin sir, dahil wala akong... Hindi ko babalik sila yung pinabantaan. kalokohan ko sa SAF. May Hindi ko sila kalalagyan daw po. pinagbantaan, sir. May kalalagyan. Wala akong Ayan, sir, oh. pinagbantaan, sir. May video. Wala akong pinagbantaan sa kanila. Ang sabi ko lang sa kanila, inaayos nga natin to. Tinatrato ko yung sila maayos, sir, sa totoo lang. Sir, kung tinatrato mo sila na maayos, sana wala sila dito ngayon sa amin. The fact na pumunta sila dito sa amin kasi hindi nila kaya yung ginagawang pangapi, pang-abuso sa kanila. Bale, nauli po akong tulog, sir, gawa ng nagtatrabaho nga po ako dun sa Kaya nga, construction. overwork. Yan ang sinasabi ko kanina sa Opo. hearing. May suspension po ako ng 10 days, sir. Bale, Nahuli ka natutulog. Opo. Kasi overwork ka. Opo, sir. Ilang oras ang trabaho mo sa security agency? Sa 12 hours, sir. 12. Tapos tatrabaho ka pa doon sa construction. Opo, bale yung time na yun, sir, pahinga lang yun, sir, kasi nga overwork na, sir. Bale, halos di na po umuwi ng bahay, sir. Kita mo to, sir, habang nagsasalita to isang complainant, naiyak siya, nagiging emotional siya. Ibig sabihin, totoo yung mga pinagsasabi niya kasi naiyak siya sa sama ng loob. Colonel Jacinto. Yes po. Senator Tulfo, magandang hapon din po sa inyong mga tagapakinig po. Ano pong inyo pong reaksyon, Colonel, sir? Ito pong pinapagawa po ng isang kung ahensya o kung siya po ay operations manager, ay ito po ay mahigpit natin pinagbabawal at nasa sa dating Republic Act 1197 po. Okay. At ang posible pong offense po niya ay isang grave offense. Mhm. At ito, opo, ang kanya pong posibleng offense ay abuse of authority or acting beyond the scope of his authority. Mhm. Opo. At ang kaukulang penalty po nito ay sa isang offense, kung isang guard ay 50,000 pesos. Patay ka ngayon. At Oh. kung umabot po ito ng pangalawa o pangatlong offense, maaari din po namin i-revoke ang license ng itong naturing agency na to, yung kanila pong license to operate. Pwede na po namin i-revoke. Okay, Colonel, ingat ka kasi SAP daw ito eh. At saka nagbabanta to na hindi nyo kilala, may kaglalagyan kayo dahil SAP ako, nasibak ako dahil meron ako mga kalokohan. Okay ba sa inyo yan, sir? Baka gamitin yung pagbabanta sa inyo. Ay, hindi naman po natin papayagan po, lalo pa po kung yan po ay nagbabanta sa ating mga kasamang security guard. Another offense po yan. Yung mga grave threat po at yan po ay another grave offense pag kanila pong ginagawa sa ating mga security guard. Mhm. Ang isa pong criminal offense ay pwede rin po mag-post ng revocation ng license to operate. Colonel, pakiimbestigahan po ito. Sasamahan po namin itong mga security guard sa inyong tanggapan para gawa po kayo ng malalimang investigasyon. At kung nagsasabi na totoo itong mga security guard natin, abay dapat parusa na agad ang itapat. Yes po, Senator. Welcome po ang ating mga kasamang security guard sa ating opisina upang makapagbigay po na kanilang statement or affidavit
para masampahan po natin ang kaukulang complaint dito po nasabing agency. At magkakantak na rin po kami ng inspeksyon sa NAIA, kung doon po yung kanilang posting ng guard, at sa opisina din po ng investigative agency na to. Ay, salamat. Merong sexual harassment sa May iyo? kinasuhan kasi akong alalay din po ni kapwa ko gwardiya sir na alalay din po ni Sir Noel Lomboy. Okay. Tapos ang investigation po nila sa akin is failed daw po yung kinaso ko sa kanya kasi wala daw po akong witness. Kinampihan niya Hingi kasi po alalay ang- niya. Opo. O yan, patong-patong na reklamo sa iyo, Mr. Lumboy. Actually, sir, ako naman, kilala ko naman ngayon kung gaano ako katinuri na magtrabaho. Kasi- Sir, ang pagkakilala niya sa iyo, balasubas ka pagkakilala nila. No, sir. Kahit itanong niyo siguro sa mga gwardiya sa airport, sir. Kaya po nilang baliktarin na Yung sa sexual harassment sa sexual po, sir. harassment daw po is Dahil wala daw po akong witness. slander of deeds daw po, sabi po ni Sir. Babaliktarin daw po nila ako ng slander of deeds. Grabe ka naman, Mr. Lumboy. Hindi ko na alam kung nasang konsesyon mo. Pinagmamalaki mo lang ata, sir, dahil ikaw ay dating SAF. No, Wala sir, sa akin no, yan, sir. sir. Kahit na ikaw ay dating SAF, dating kung anong dating pulis ka, dating Special Action Force. Hindi I ganun, don't sir. Pinakita ko sa kanila, sir, kabaitan ko. Marami akong hawak, sir, na tao Sir, na nagsasalita. kung mabait ka, sir, hindi na sana nagreklamo mga ito. Magandang hapon po, Atty. Mirasol. Afternoon, Senator Raffy. Gusto ko po, kasama po yung SOSYA, ipakimonitor po itong Vigilant Investigative and Security Agency at siguraduhin yung mga unpaid wages nila sa overtime outside their work, mabayaran sila, Atty. Mirasol. Opo. At mag-conduct po kami ng inspection sa agency po. Kung meron talagang pagkakasala, isanction to, multahan, or kung kinakailan sara, isara natin. Opo, Senator. O, di ba, Colonel Recinto, sir? Tama po yun. Pwede po natin revoke yung license to operate po nila. Oh. Willing naman po ako, sir, umarap sa investigation. Pasang sa akin, naman po ako, yung kalooban ko, wala akong pinakitang kawalangian sa mga tao ko. More Okay. than thousands naman po yan sila. Ito lang naman po yung mga concern Okay, namin. sige sir. Salamat po sa pagbigay niya inyong panig, pero ito pa rin po sir ang stand ko. Kasi accepted niyo naman at may video tayo, may picture na nagtatrabaho sila doon sa pinapagawa mong bahay, and I want them properly compensated for those hours na they put in para mapatayo, mapinturahan, kung ano man magawa doon sa bahay mo. Okay sir? Sir, sige. Ito sila. Bigyan natin tig 5,000 sila pang Yes, sir. meron silang panggastos-gastos habang inaayos yung problema. Kami na pong bahala sa pamasaya papunta kay Colonel Recinto sa kay Atty. Mirasol. For the Salamat po, meantime, sir. bigyan natin Salamat 5,000 po. panggastos. Sir, maraming salamat po. Salamat po sa pagpunta. Ito po yung pinangako ni Senator Raffy. Tiga 5,000 po each, no? Paunang tulong po ito ni Senator Raffy. And maliban po doon, sa schedule po namin yung pagpunta natin ng SOSYA and DOLE po. Okay? 1, 5, sir. Thank you, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5. Maraming salamat po, Senator Raffy Tulfo, sa pagtulong po sa amin na sana po mabigyan po ng hustisya yung nangyari po sa amin. Maraming salamat po. Idol si Rafi, maraming salamat po sa binigay niyo pong tulong sa financial sa akin para din po sa dalawang anak kong PWD po. Senator Rapi Tulfo, maraming salamat po sa binigyan niyong cash assistance. Malaking tulong po to sa amin, lalo na't wala akong trabaho. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan pag sa hirap.